lagi ko naman po sinasabi sa inyo na wag po sana nating kalimutan mga kababayan na suportahan po etong One Pacman Party List dahil alam naman po natin mga kababayan na isa po ang One Pacman Party List sa talagang nakikita po natin na makakatulong po sa gobyerno ni PBBM in the future mga kababayan dahil alam naman po natin ang serbisyo ng One Pacman Party List, isa po sila sa nagbibigay ng libreng medical and hospital bills mga kababayan, pre-medicine and pre-lab procedures, and then mga kababayan, isa rin po sila sa nagbibigay ng libreng operasyon, libreng dialysis mga kababayan, libreng trabaho at libreng financial aid sa mga kababayan po nating Pilipino. Especially mga kababayan, isa rin po sila sa nagbibigay ng pre-scholars sa mga kababayan po nating Pilipino na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sana suportahan po natin mga kababayan sa darating na Mayo 12, ito pong One Pacman Party List. Ano po, at anyway, mga kababayan, gusto ko rin po sabihin sa inyo na wag po sana nating kalimutan na suportahan po ito mga kandidato natin sa pagkasenador sa darating na Mayo 12 mga kababayan dahil ito po yung mga senador na nakikita natin na makakatulong kay PBBM para paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. So sana suportahan po natin ito pong mga senador na ito. Ano po, at ngayon punta na po tayo mga kababayan dito po sa dito sa inilabas na balita noon mga kababayan ng House of Representatives of the Philippines mga kababayan, etong patungkol po dito sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo ba mga kababayan na sa lahat ng article of impeachment, etong article 3 ng impeachment mga kababayan, laban po dito kay Vice President Sara Duterte, ito po yung isa sa pinakamahirap idepensa mga kababayan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Bakit nga ba natin nasabi mga kababayan? So pakinggan muna natin etong nakita nating balita galing po sa House of Representatives of the Philippines mga kababayan. So ito i-play po natin. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, isinasaad na hindi angkop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption. Alam niyo ba mga kababayan, bakit nga ba si Vice President Sara Duterte hindi naaangkop na manungkulan bilang Vice President ng Pilipinas? Dahil kung matatandaan niyo mga kababayan, di ba, isa sa pinakamatinding ebidensya na hawak ng prosecutor na magdi-defend mga kababayan or yung mga tatayong prosecutors na magdi-defend po mga kababayan dito po sa article of impeachment na ipinal nila sa Senado mga kababayan ay etong si ang isa sa pinakahawak nila matinding ebidensya, walang iba po kung hindi etong si Yusek or dating Yusek ng DepEd, Mercado mga kababayan, Gloria Mercado. Dahil nga alam naman po natin na si Undersecretary or Yusek Gloria Mercado ang isa sa talagang may sinumpaang salaysay mga kababayan at handang tumistigo para po patunayan na etong si Sara Duterte ay nanunuhol para mapagtakpan at para hindi mabulgar yung ginagawa po nilang korupsyon mga kababayan di umano. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inamin ni na former DepEd Yusek Gloria Humamil Mercado, DepEd Director Resty Osias. Ito pa si Osias mga kababayan at saka itong si Catalan. Yan yung mga titistigo mga kababayan at talagang magpapatotoo ng kanilang mga sinumpaang salaysay na nakatanggap talaga sila ng pera. Galing po mga kababayan dito sa tauhan ni Sara Duterte. At alam naman po natin mga kababayan na kapag galing dito kinapaharda, dito sa mga tauhan ni Vice President Sara Duterte, ayan po ay galing na rin kay Vice President Sara Duterte. So bakit nga ba nakakatanggap ng suhol etong mga taong ito? Simple lang mga kababayan, para pagtakpan at para i-approve yung ipinapagawa ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga po mga kababayan, kung iisipin po natin, ito po yung isang article of impeachment, etong article 3 of impeachment mga kababayan, ang isa sa pinakamatindi na mahihirapan na idepensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang labanan po kasi ngayon mga kababayan, hindi lang labanan ito ng patungkol sa impeachment ni Vice President. Kung hindi, labanan din ito ng pagguha ng simpatsya sa mga kababayan po nating Pilipino. Bakit mga kababayan? Hindi nyo ba napapansin? Di ba nung wala pang hindi pa na-impeach, etong si Vice President Sara Duterte, dyan po sa Kamara, di ba sunod-sunod yung mga pagbanat ni Vice President Sara Duterte. At ang isa pa dyan mga kababayan, kapag nagkakaroon siya ng interview, may mga pasimpleng pahaging po siya laban sa gobyerno. Hindi lang yon, minsan bumibira din siya, tinitira niya din ang ating gobyerno. Pero ngayon hindi nyo ba napapansin?
limitado at hindi gaanong nagbibigay ng mga komento sa social media, especially sa mga media, etong si Vice President Sara Duterte. At ang ginagawa niya ngayon mga kababayan, kinukuha niya ang loob ng mga matatanda dito po sa Pilipinas. Katulad na lamang mga kababayan, kung matatandaan nyo, kada may pupuntahang lugar, etong si Vice President Sara Duterte, ang ginagawa niya kapag may lumalapit sa kanya ng mga senior citizen, niyayakap niya mga kababayan, at kunyari mahal na mahal niya yung mga senior citizen kasi alam ni Vice President Sara Duterte na karamihan po sa mga sumusuporta kay PBBM at nagmamahal kay PBBM ay mga senior citizen, especially yung mga totoo na Marcos loyalist na inabutan yung pamumuno ni Apo Lakay. At ang isa pa dyan mga kababayan, hindi nyo ba din napapansin kapag bata naman yung lalapit kay Vice President, kay Sara Duterte at magpapapicture mga kababayan, talagang nilalapitan niya agad at siya pa nga yung humahawak ng camera. So ibig sabihin, unti-unti niya kinukuha yung simpatsya na mga kababayang Pilipino po natin at binabawasan niya ngayon na makipagtalo at magbigay ng kahit na ano pa mang komento na lalo pang makakapagdiin sa kanya at makakapagpasama sa kanya. Kaya nga ang usapang ito mga kababayan, hindi lang patungkol sa impeachment kung hindi, patungkol din sa pagkuha ng simpatsya ng mga kababayan po nating Pilipino. Kasi siguro nararamdaman na rin ng kampo ni Vice President Sara Duterte na tila marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang hindi na po talaga siya nagugustuhan at nagagalit na po sa kanya at pinagpapaliwanag na siya kung saan napunta ang pera ng taong bayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. At Chief Accountant Runa Catalan na binigyan sila ni DepEd SDO Edward Fajarda ng monetary gifts mula kay VP Sara. Diba? Ang mga opisyal na ito ay responsable sa mga bidding projects sa DepEd. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawaing ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA 3019 at RA 6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ipinapakita naman Ayan mga kababayan ha, yan yung dahilan kung bakit natin sinasabi. Kasi habang pinapanood ko to kanina, napaisip ako mga kababayan, medyo mahihirapan nga pala ang kampo ni Sara Duterte na idepensa. Ito pong Article 3 of impeachment laban po sa kanya na possible na maisa lang dyan sa impeachment trial kapag ka umusad na itong impeachment na ito dyan po sa Senado. Kasi mga kababayan, 3 tao yung handang tumistigo at magpatunay na nakatanggap sila ng pera, means panunuhol galing po kay Vice President Sara Duterte. At bilang isang public official mga kababayan na katulad niya ay hindi po siya nararapat sa ganyang klase ng posisyon na kung saan lahat na lang ng bagay ay tinutumbasan po niya ng pera para lamang masunod yung gusto po niya sa pamamagitan ng kanyang panunuhol. So sa isang public servant, sa isang pangalawang leader ng ating bansa, hindi po naaangkop yan. Kasi unang-una, kung yung pangalang Vice President ay ginagawa na yung gawaing ganyan, paano pa kaya yung mga ranggo na mas mababa po sa kanya? So possible na ginagawa din yan mga kababayan at pinamamarisan siya at tinutularan siya. Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, sa Article 3 of impeachment medyo mahihirapan etong kampo ni Vice President Sara Duterte na idepensa eto pong si Sara.